Magandang gabi sa inyong lahat at ituloy si Meldita sa aking YouTube channel, Meldita's Info Corner. At ito naman yung aking Facebook, Joan Regacio at Yahoo.ca. Okay, ito na yung ating late anterior STEMI in Tagalog version. Okay? So mayroon tayo ditong 60-year-old na pasyente, male. At ang kanyang diagnosis dito, late anterior STEMI na mayroong BTAC and BFib arrest. Okay, sabi niya ang chief complaint dito ay nag-pass out siya. History present illness, sabi niya, habang nagdadrive siya pauwi na dahil nag-play siya ng ball game, sabi niya, napansin niya at na-feel niya na parang mawawalan siya ng malay tao. Natuluyan na nga, nag-pass out siya. Okay, yung kanyang sasakyan ay bumangga sa isang poste doon sa neighborhood. Pero may nakakita, mayroon tayong witness bystander at tumawag ito ng tulong sa 911. Okay? Nilapitan niya yung driver, pero hindi na nga siya humihinga at wala rin pulso, so nag-CPR siya agad. So, dumating na rin yung advanced life support ng 911, ikinunak yung pasyente sa kanilang monitor. Yung cardiac monitor nila nagpakita ng isang BTAC BFib arrest pero wala tayong strip. Sorry for that. So, dinifibrillate agad yung pasyente. One time, gumamit ng 2 joules at na-revive yung pasyente. So, naging sinus rhythm siya, pero mayroon siyang ST elevation sa anterolateral leads. Ito siya. Dito sa high lateral, may ST elevation. At dito naman sa anterior, meron siyang Q na late presentation, pero may ST elevation pa rin siya, B2, B3, saka B4. Okay. So, pagkatapos ma-convert yung pasyente sa sinus rhythm, nagkaroon na siya ng return of spontaneous circulation, nagkaroon na siya ng pulso, humihinga na at nagsasalita. So, ang ginawa ng mga ALS, nagbigay sila ng aspirin, of course wala siyang allergy, 320 mg, at nagbigay rin sila either Plavix, 300 mg, or Ticagrelor, 100 mg, depende yan sa protocol nila. Okay, kapag ang protocol nila sabi okay, magbigay either of these two, mamili sila kung ano ibibigay nila. Pero ang order, Plavix, di Plavix, pag Ticagrelor, pwede rin. So, alin sa dalawa, pero ang aspirin, unang ibibigay, 320 mg. Okay. Chewable yan. So, anyway, bumalik ng malay niya, etc. Napainom na nila ng gamot, enroll na sila sa cath lab. Yung history ng pasyente dito, yung cardiac risk factors niya, isa lang. Very strong ang history niya sa family, dahil pareho yung tatay-nanay mayroong heart attack in the past. Okay. So ngayon, yung pasyente ay dadalhin na sa cath lab, pero on the way, nag-decision sila na gumawa uli ng isang ECG 12 leads. Ito nga nakita, pero poor quality. Pero magpagano pa man, let's take a look. Let's see. Okay. So makikita nyo dito, mayroon tayong right bundle block. Okay, nagkakaroon ng right bundle block dito. At mayroon pa ring ST elevation dito, etc. Itong B1, itong B4, I should say, may ST pero walang partner. Excluded ko yan. Yung ating ST elevation sa lead 1 at saka sa AVL, mukhang nanggagaling na to sa isoelectric line. So, scrap ko yan. But anyway, dahil ito, makikita nyo, maraming artifacts puro sa chest artifacts ito. Ang aking dito, decision, ulitin ang ECG. Kung kayo ay magtanong kung anong gagawin ko rito, mas gusto ko na, mas clear, at walang mga artifacts ang babasahin kong 12-lead ECG. Pero at any rate, parang may right bundle block ng pasyente dito. So, isa lang ito. So anyway, poor quality, gawin mo uli yung 12-lead ECG. But anyway, mayroon tayong tinatawag na parang right bundle block dito. Okay. So ngayon, dinala ang pasyente sa cath lab. Okay. Dito sa cath lab, so yung interventionalist cardiologist, nag-angiogram, nakita niya nga na may bara ang mid-portion ng left anterior descending artery natin. So, naglagay siya ng 2 drug-eluting stents. Makikita din dito sa malayo, dito sa septal perforator, dito sa septal branch at sa diagonal branch na nanggagaling dito sa LAD, maliliit ito pero marami silang clots. So, ang ginawa, sinaction yung mga clots at ginamitan ng POBA. Ang POBA ay plain old balloon angioplasty na hindi gumagamit ng stent. Pero maliliit, hindi pwedeng lagyan ng stent ang mga ito. Kung pwedeng lagyan, why not? Kung gusto nila yan. Pero naglagay sila ng stent dito sa LAD, 2.
at pinoba itong dalawa matapos suctioning yung mga clots. Okay, drug-eluting pareho ang ginamit nila dito. Drug-eluting stents and drug-eluting balloon. Okay, so nung unang panahon, ang gamit ng mga doktor ay bare metal. Pero maraming taon na ngayon, gumagamit din sila ng drug-eluting stents, mas mahal kaysa doon sa bare metal. Okay, itong stents na to ay coated ng anti-proliferative chemical. Usually, yan ay katulad ng sirolimus. Pero maraming klase ang gagamitin, pero ang aim nila is anti-proliferative. So, hindi yung pagdami ng cells doon sa loob ng stents. Kasi ganito mangyari dyan. Let's say ito, barado itong LED stents na ito. Pinasukan nila ito ng guide wire o kaya catheter, idadilate yung balloon, lalagyan ng stent, or whatever. So, ang mangyari dito, magkakaroon ng vessel injury. So, pag nagkaroon ng vessel injury yan, ang mangyayari dyan, magre-respond yung body natin. Mag-produce siya ng maraming cell para tapalan yung injury. So, yan, yung itong tawag dito, sa pagdami ng cell dito, yung pag-patch up o pag-repair doon sa injury natin, ang tinatawag dyan, magkakaroon na tayo ng intimal hyperplasia. Kapag ito ay nangyari, magbabara itong ating area na lalagyan ng stents. Kaya yung ginawa nila sa stents, kinote ito ng anti-proliferative drug. Para sa ganon, ito ang mag-contradict o kaya mag-combat doon sa intestine dito sa intimal hyperplasia. So, pag mayroon tayo niyang gamot na yan na coating, mapiprevent natin yung intimal hyperplasia, makikip natin yung stent na patent. Walang restenosis kasi mayroong protection. Okay? So, yung anti-proliferative drug, ipiprevent ang intimal hyperplasia para ma-keep niya yung loob ng stent na open or patent. Dito naman sa POBA, sasuctionin nila yung mga clots na yan dito sa mga smaller arteries. Yung POBA ngayon ay papasok nila. So yung balloon naman, kung gagamit sila ng drug-eluting na balloon, yan naman ay coated externally. So i-inflate yung balloon. Of course, pag natapos na tanggalin yung mga clots, ipapasok yung balloon, i-inflate yung balloon, tapos i-deflate, tapos tatanggalin. Maiiwan ngayon yung gamot dito sa sites na ito para ma-prevent yung intimal hyperplasia. Kasi magkakaroon dito ng injury katulad niyang pagpasok ng balloon, pag-dilate, lahat. Sa manipulation na lang yan, magkukos ito ng local vessel injury. So, ang gagawin ng body natin, mag-respond yan at magpo-produce yan ng maraming cell para tapalan yung injury. So, hindi mangyayari yan kasi mayroon tayong coating na nakalagay dito para prevent ang intimal hyperplasia. Ngayon, siyempre, stent ang the best na ilalagay ka sa POBA. Stent, kasi ang stent, keep it in place. Pero ang POBA lang, sa maliliit na vessel yan, o kung ano man ang mga plano nila, pero yung stent, ilalagyan dito. Drug-eluting stent. Okay. Ngayon, para ma-keep din ito na open, itong mga stent nito, mayroong gamot yung pasyente na umin. Yung aspirin niya is lifetime. Blood thinner yan, pero anti-platelet. Ngayon, yung pasyente pag-uwi, iinom siya ng gamot na either Plavix or Ticagrelor, maaring 6 weeks, 1 month, 3 months, or 1 year. Decision decision ng doktor. Okay. Para ma-prevent yung blockage or stenosis ng stent within that time lang na period. Tapos tuloy-tuloy yung lifetime na anti-platelet. Ang action ng aspirin ay anti-platelet. Ang action ng Ticagrelor or Plavix is